kapag hindi po maayos yung nakikita ko, parang medyo hindi po ako mapakali. Naayos ko po talaga siya agad kung pwede. Alignment. Gusto ko lahat aligned. So, minsan pag sa mga kwarto, alam ko pag pumasok, may pumasok, tabingi yung frame. May naglinis na to. What's up guys? This is Alden Richards for TikTok Live. Ang ganda lang to have creative control over the current project that you're working on because you tend to be loyal to what message you want to send to your audience and at the same time remain true to the content. I really believe content is king in all the things that we do right now, especially technology is evolving rapidly. So you have to really adapt to survive, adjust, innovate, create something new, do something new for you to be always relevant in our industry. Dapat, before we finalize something, before we say yes to something, it's well thought of, it's with the approval of the people who's involved with the production, and of course, at the end of the day, we want to entertain, we want to make people feel good. So content matters. Cup of Joe, definitely. I've listened to a couple of their songs while we're choosing for the theme song of Out of Order. And yung na-approve namin is Lahat ng Bukas. And it's a really catchy song. I like its melody and its messaging sa Acto Shop for the film. Sobrang galing lang nila gumawa ng music. Sana makasama sila for the festival. Hindi niya sure, baka nandun na sila. SB19 and Beanie, talaga. Of course, all of us, proud tayo to have someone like them conquering the global stage with their performance and with them being Filipinos. So sana makasama rin sila sa festival. That's for you to find out. Of course, in terms of OPM, it's Lumba by SB19 because I performed it with Kuya Bitoy during the 75th anniversary special of GMA. And since then, nag-stick na siya sa utak ko, hindi ko na siya matanggal. Number one, ganda ng kanta, ganda ng music, ng melody, nakaka-LSS at last move syndrome yung sayo. Hello Captain fans! Ito na nga ha, tinawag na daddy itong si Alden. Nagulat ako kasi hindi ko alam yung kwento kung bakit nga tinatawag na daddy. Si Alden, mga kasembreros ni Caprice, no? Na part nga ngayon ng PBB collab, mga kasembreros ng GMA at saka ABS-CBN. So, nung nagbasa-basa ako ng mga comments ng iba, doon ko pala nalaman, sige, ba't parang parati na lang naghahambing? Ba't parati na lang parang pinagdidikit itong sina Caprice at saka si Alden na dito na mukhang mas kuya naman si Alden kay Caprice, no? Parang kapatid na niya na ano. Tapos parang pareho silang OC, parehong mabusisi, parehong maingat sa ano, sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa mga ano. So, yun pala mga access, no? Na-vlog ko tayo isa kahapon. Sabi ko, pareho silang maingat sa ano, sa mga gamit sa bahay, lalong-lalo na. So, dito ko pala nalaman na ano pala siya. Siya pala yung baby dati ng Aldab. So, hindi kasi talaga ako fan ng mga love team dati kahit na Aldab, mga kasembreros. Parang na-vlog ko lang sila, pero never akong na-hook na kagaya ng sa Kathleen, mga kasembreros, no? Kahit nung Aldab time pa, kahit nung Kathnil, or kahit na sino mga famous love teams dati, never talaga ako na-hook na talagang sa Kathleen lang po talaga. Ako na-hook, mga kasembreros na love team. So, yun pala yun, mga kasembreros, no? So, dito ay parang sa PBB, parang ano no, parang taga GMA pala ito, no, si Caprice, of course, no, kasi part siya dati ng Kalye serye ng Aldab, mga kasembreros. Tapos dito parang ano na siya na pag hindi maayos yung mga bagay-bagay, tapos hindi na siya mapakali kapag hindi maayos yung mga gamit or mga ano. So parang Sir Alden, ganun din, mga kasembreros, na pinaghambing nila. So sabi ng mga tao, para may pinagmanahan, maamana ka talaga sa daddy mo, sabing gano'n, no? Pero in real life, of course, hindi siya daddy ni Sir Alden. So parang sa ano lang, dun sa Kalye serie nagsimula. So grabe, no? Actually, ang maraming tao ang ano, parang hangang-hanga dito kay Caprice kasi sobrang simple lang niya. May singit ko lang, no, bago yung kay Ma'am Catherine, mga kasamaras ng mga updates at saka kay Sir Alden. Sobrang simple niya, mga kasamaras. Tapos marami siyang kahawig daw siya niya Kisses de Lavin.
Tapos sa kahawig din niya, ay yung mata niya parang si Heart Evangelista, or parang yung yung pumanaw na anak ni Kuya Kim na si Eman. So yun, no, parang marami siyang kahawig mga kasembreros. So sobrang simple at saka OC, no, at saka siya, disiplinado, parang gano'n na, parang yung iba nagchichikahan siya, nag-aayos ng kung ano-ano, parang gano'n. So parang napalaki siya ng maayos, no? Hindi ko nasasabi ng iba, hindi pinalaki ng maayos. Pero parang kakaiba siya. Parang kakaiba siya, parang may extra mile siyang ginagawa. Parang may extra step at saka extra, parang basta, merong kakaibahan mga kasembreros na maingat, and so on. Sabi nga nila, may pinagmanahan talaga. So yun, nakakatuwa lang, parang kung hindi lang siguro botohan ang labanan, or 50% ng botohan, baka ito yung manalo, no, na big winner mga kasembreros sa GMA. Itong si Caprice mga kasembreros. So, kaya pala connected siya parati kay Sir Alden, no? Kinoconnect ng mga tao. So, kasi nga alam nila yung kwento. Ako lang talaga yung hindi alam mga kasembreros. And then ito, next item natin. So, si Ma'am Catherine, parang a day in her life, no? Dito ay nag-gym siya, nag-cafe or nag-tsaa mga kasembreros. Tapos, kumain, and then nagbasa ng libro. And then, nagsi-cellphone mga kasembreros, tapos humihiga-higa, no? And so on. So, ito yung parang kinumpile ng isang Catherine or Catherine admin mga kasembreros. Pero if I'm not mistaken, ay ito, compilation lamang, no? Kasi wala ako nakitang recent post ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram account. So parang matagal na ito na tagpi-tagpi, no? Pinag-connect mga kasembreros na mga videos niya, Phenomenal Box Office Cinema Queen. So parang yung routine nila pareho din, no? Yung yung pag-gym Sir Alden, yung healthy lifestyle, books, no? Talagang yung libro mga kasembreros ay masasabi kong baka binilhan ito ni Sir Alden mga kasembreros ng libro nung pumunta sila sa England, no? So hindi natin alam, pero alam natin ang storya na talagang nag-uusap ang dalawang ito mga kasembreros. And then ito, next item natin. So si Sir Alden ay in-interview siya, no, ng Wonderful Moments. Tapos pinost nila sa Facebook account nila. Tapos parang meron silang sa TikTok live, no? Si Sir Alden, pero hindi ko mahagilap yung sa TikTok siguro sa Wonderful Moments, pero pag pag meron akong mismo nila account or access, ay inform ko po kayo. So dito ay parang tinanong sila, no, ano yung magiging expectation nila, or ano yung nila sa kanilang sa music festival sa December mga kasembreros. Tapos kung ano rin yung take away niya sa kanyang pagiging director and so on. So pero in general ay yun talagang para sa audience, no, yung kanilang talaga kung ano yung patok sa audience, and of course, no, talagang relevant mga kasembreros yung kanyang topic, or yung kanyang sa out of order mga kasembreros. So yun, basically yun ang parang normal interview mga kasembreros, no, sa kanyang mga achievements and accomplishments mga kasembreros. So and expectations of course ng team niya mga kasembreros. So aabangan din natin ito, no, kasi ang SB19 talagang proud na proud siya. Special mention niya dito yung SB19 kasi SB19 talaga hindi lang dito sa Pilipinas sikat. They also conquer the global stage mga kasembreros. So proud na proud si Sir Alden na merong SB19 Cup of Joe. Yung Cup of Joe, siya pala yung kumanta, no, ng theme song ng Out of Order mga kasembreros, kung kaya malapit din sa puso ni Sir Alden ang Cup of Joe mga kasembreros. So hindi ko alam yung yung may sikat na kanta yung Cup of Joe mga kasembreros. Hindi ko lang memorize mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. So yung isang post dito, tama itong sinabi dito, no, na parang kinote kay Sir Alden na huwag tatanggalin ang ugali ng pagdarasal.
kausapin yung Diyos, sabihin mo lang yung nasa loob mo para gumaan. Kasi you can only do so much. Alden Richards. So tama, no? Yung pagiging prayerful, yung pagiging madasalin mga kasembreros, talagang dapat nasa ugat at saka nasa laman natin mga kasembreros, no? Nasa ugali. Kung parang hindi natapos sa isang araw na hindi tayo nagdadasal mga kasembreros, especially, no? Kahit na kumakain lang tayo, kahit na sa pagising natin, no? And so on mga kasembreros. And walang pinipiling oras, panahon at lugar kasi ang pagdarasal. Parang part na ng ating pagkatao yung pagdarasal mga kasembreros. So parang damit natin, no? hindi tayo maalis ng bahay at saka hindi tayo nabubuhay na walang damit mga kasembreros. So ganun din po ang pagdarasal. So kasi dito lifetime access natin sa Panginoon, and then yun yung source. Parang na-unlock. Parang yung isang kaban, hindi siya yung treasure, hindi siya nabubuksan kapag walang susi, or yung pinto hindi nabubuksan kapag nakapadlock mga kasembreros kapag walang susi. So prayer is the key, no? Yun po yung susi na nag-unlock nung blessing ng Panginoon mga kasembreros, or any prayer na kailangan mo sa buhay. And then ito, na-recall, no, kahapon itong on this day, ito naka-brown sila mga kasembreros. October 27 pala ito mga kasembreros, no, nung nasa Jensen sila. Si Ma'am Catherine at Sir Alden mga kasembreros, no, naka-brown nga sila mga kasembreros, no. Kung saan ay alam natin na dito sobrang enjoy itong dalawang ito nung nasa Jensen sila mga kasembreros. So Jensen, Marbel at saka dito malapit. Ay, hindi, medyo malapit kasi Davao sa amin. So, medyo malayo siya mga kasembreros. So, ayun po. And then ito, next item natin mga kasembreros. Yung yung Casino Plus, nagkaroon pala sila ng ng parang promo para sa mga fans, at saka may nanalo mga kasembreros ng parang Whimsy Night Lamp mga kasembreros. So, week 3, hindi ko to naisama noong nakarang araw pa yata ito mga kasembreros, yung post nila, 25 pa. Ito na lucky winner ng Whimsy Night Lamp. Munting thank you gift namin para sa patuloy na love and support ng Casino Plus Facebook top fans. Ipapadala ang prize sa address na inilagay mo sa Google Form. So yun po mga kasembreros, parang tapos Sir Alden ito may hawak-hawak na yung Whimsy Lamp mga kasembreros. So ang cute ng kanilang giveaway mga kasembreros. So pero yun po, no, ang cute lang. And then ito, last item natin ito para sa vlog na ito mga kasembreros. So parang yung iba umaasa pa rin sa Kathniel, no? Kaya pinagtabi nila ang Kathleen at saka Kathniel mga kasembreros. So parang ang caption dito ay, sino ang mas gusto nyong love team, Kathleen ba o Kathniel? Well, of course, no, Kathleen mga kasembreros, kasi wala na namang Kathniel eh. Malabo pa sa malabo mga kasembreros ang Kathniel na ito mga kasembreros, kasi nga ay parang sinarado na ni Ma'am Catherine yung kanyang chapter kay Sir Daniel Padilla mga kasembreros. Kung kaya sa mga umaasa ay naku po, baka masaktan lang po kayo, no. So sana po ay wag na silang umasa. Pero ito pa parang survey lang mga kasembreros, so wala naman to. Alright, so yun lang siya sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 28, 2025. Tuesday na po mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title po ay Alam Niya Lahat. Psalms 44 verses 20 to 21. If we had forgotten the name of our God or spread our hands in prayer to foreign gods, God would surely have known it, for He knows the secrets of every heart. So alam niya mga kasembreros. So parating inuulit ng Biblia at inuulit din natin dito mga kasembreros na alam ng Diyos mga kasembreros, kasi He is an all-knowing God. Omniscient siya mga kasembreros. Lahat as in lahat ay alam niya. Kung itatanong ninyo kung alam niya na babagsak si Lucifer at magiging Satanas, alam niya. At kung tatanong ninyo kung alam niya ba na magkakasala sina Adan at Eva, yes, alam niya. Pero hindi niya yung ginawa for comedy lang na purpose or para pagtawanan or para pagdisgrasya mga kasembreros.
He made it, He allowed everything to happen for a purpose, okay? To glorify God, mga kasunders, our ultimate creator, ang lumikha sa atin, ang lumikha sa akin, sa iyo, and sa lahat ng bagay. Well, of course, sasabihin mo, yung isang plato or yung isang electric fan, hindi man Diyos ang gumawa. Siyempre, kung gumamit siya ng tao, mga kasunders, no? Simple logic lamang. Pero ang tao, ay sa kanya nagmula lahat-lahat, mga kasundreros. So, dito, ay, may balik ko lang, no? Isingit ko lang din, mga kasunders, kasi kung hindi inalaw ng Diyos na magkasala sila Dan at Eva, in the first place, ay binigyan niya sila ng free will. Ang free will, binigyan niya ng kalayaan ng tao na gawin ang lahat ng bagay. Pero yun nga, no, hindi lahat ng bagay ay maganda at makakabuti sa atin, mga kasundreros. So kasi ganito yun, kapag pinupwersa mo ang isang babae o ang isang lalaki para mahalin ka, ay hindi na yung pag-ibig, tama? So, ganun din po ang Diyos natin. May free will ba? Kung mahalin ka ng lalaki o mahalin ka ng babae, kung mahalin ka ng asawa mo at saka so, parang willingness na nila ibibigay yung mga kasundreros. Kasi nga, may free will sila. Kasi ang lahat ng bagay, pag pinipilit mo, ay hindi maganda at hindi nakakabuti. So, hindi siya controlling God, no? Kasi ang Diyos po natin ay pag-ibig. So, yun lang, no? Talagang inalaw niya na magkasala sina Eva so that He would be glorified. Imagine natin kung sina Adan at Eva ay hindi na nagkasala. Kaya perfecto na buhay nila. So, they will no longer need God. Diba? So, ganun din po, mga kasmas, kung ang perfecto na pang buhay natin, hindi natin kailangan ng Diyos. So, hindi na siya mag-glorify, hindi na siya, yung purpose niya bilang Diyos, mga kasmas, sa kanyang nilikhang mga tao ay nawawalan na ng connection, nawawalan ng relationship, mga kasunders. And kasi God is a God of relationship, that is why gustong-gusto niya na personal yung relationship niya sa atin, mga kasundreros. So imagine mo, hindi na natin kailangan ng Diyos, so parang nagiging Diyos na rin tayo kasi nga perfecto na ang buhay natin. So nakakaumay, no, kapag parating matamis naman yung ating kasi pag parating tagumpay, pag walang challenges, parang alam mo yun, parang hindi challenging walang kulay ang buhay kapag walang challenges, mga kasundreros. So as simple as that, no? So ganun siya, mga kasundreros. He sees beyond our outward actions and appearances. He knows the deepest, most hidden parts of our hearts and minds. So omniscient, no? Sabi natin sinasabi ng Biblia na omniscient, alam na alam ng Diyos, mga kasundreros. Alam niya ang lahat, mga kasundreros. And yung verse 20 nga dito, no, if we had forgotten the name of our God or spread our hands in prayer to foreign gods. So nasasabi dito na foreign gods, mga kasundreros, ay yung mga Diyos-Diyosan, no? Yung mga nilikhang mga Diyos at saka santo-santo ng tao. Tapos yun na yung sinasamba nila, mga kasundreros, which is galit na galit ang Panginoon because ang pinakaunang utos ng Panginoon huwag tayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. So, huwag tayong luluhod, huwag tayong sasamba sa mga Diyos na huwad, mga kasundreros, or mga nilikha lamang ng tao. So, imagine niyo, yung mga santo-santo, no, kunwari, yung kahoy na gagamitin doon ay isang puno ng mangga or santo, for example. Tapos, yung pagputol nun, di ba, puputulin yon, tapos yung parte na gagawing santo or anito-anito, tapos yung ibang parte ng santol or ibang parte ng kahoy na yun ay susunugin. Tapos yung parte naman na ginawa ng anito o santo, tapos luluhuran, di ba? Parang simple logic, mga kasundreros, kahoy tapos ginawa mong Diyos. So, di ba, nakakahindik-hindik yun, mga kasundreros. Whatever secrets or thoughts we may have, God is aware of them all. This knowledge should encourage us to strive for sincerity and authenticity in our thoughts and actions because we cannot hide anything from God. So, yun nga, no, hindi natin may tatago ang lahat-lahat sa Panginoon, mga kasus. May secret man tayo na hindi alam ng ating magulang or ng ating best friend or ng ating asawa, pero ang Diyos po natin ay alam na alam niya. Have you ever tried to conceal something from others only to realize that it was impossible to hide from God? So, yun, no? Nakapag-try na ba tayo na magtago ng anumang bagay sa tao sa paligid natin? Pero ang sa Diyos pa, hindi natin kayang magtago because kumapalantaran yung lahat na nakikita niya dito sa atin ay pati ang ating isipan, ang ating puso, ay alam na alam niya, mga kasundreros. The verse teaches us the importance of integrity and honesty before God. It serves as a reminder that we should always act in accordance with our beliefs and values. As God sees and knows everything we do,
both openly and in secret. Acknowledging God's awareness of our innermost thoughts and actions encourages us to live a life of transparency and righteousness. So, transparency, kung pa kung ano yung buhay mo sa public, ganun din ang buhay mo sa private. Kung mabait ka sa private, ay kung mabait ka sa public, sa mga tao, sa paligid natin, ay mabait din tayo at saka masunurin sa private mga customers. Kung ano yung ugali mo sa loob ng tahanan, ganun din dapat yung ugali mo sa loob ng sa labas ng tahanan, let's say sa mga friends natin, sa mga classmates, sa katrabaho. Although iba naman yung treatment talaga, pero yung personality, yung core value, yung core character mo na ito si mapagbigay na anak, mapagbigay na kaibigan. So kung ano yung ugali mo dapat, kasi ang nangyayari baliktad, yung mga kabataan mabait lang sila at saka mapagmahal sa kanilang mga classmates, sa kanilang mga kaibigan sa labas, pero pagdating sa bahay hindi mautusan ng magulang. So parang mas mabait pa sila at saka mas nagiging kind mga kasunod sa labas ng tahanan kaysa doon sa loob ng tahanan na dapat mas mahal nga nila yung kanilang mga magulang at saka mga kapatid, asawa and so on, magulang of course, no? Mga anak kaysa doon sa mga tao sa labas, no? Hindi naman ibig sabihin na hindi natin mamahalin yung yung kapitbahay, yung classmates, yung katrabaho o kung sino man dyan. Well, mamahalin natin sila pero ang level ng care and concern mas lamang syempre dapat ang ating pamilya mga kasunod. Reflecting on this verse, consider how it influences your daily actions and decisions. Are you more mindful of living a life that is open and true before God, knowing that He sees and knows all? Let this verse challenge you to deepen your relationship with God, seeking His guidance and forgiveness in all aspects of your life. So ito po ay reminder sa atin mga kasambreros na dapat yung ating buhay, since alam ng Panginoon lahat-lahat, ay maging authentic tayo, no? Maging genuine tayo mga kasambreros. So kasi wala namang niloloko tayo kundi ang ating sarili kung hindi tayo nagiging totoo sa ating sarili mga kasambreros. So una nating niloloko ang ating sarili. So imagine a scenario where someone faces unjust accusations at work, enduring the sting of judgment and gossip despite their innocence. In such moments of trial, the reassurance of Psalms 44:20-21 shines brightly, offering solace in the certainty that God discerns the truth of their heart and actions, even when others falter in understanding. So, yun nga, sa trial, yung mga judge or yung mga tao dito sa mundo natin, maaaring madaya, maaaring malinlang ng katotohanan, pero ang Diyos po natin ay hindi mga kasombrero. So, in conclusion, ang verse na ito ay nagsistand, no, bilang poignant testament, na poignant reminder sa atin mga kasambreros ng omniscience, okay? Ng all-knowingness ng ating Panginoon mga kasambreros, and the intrinsic value of inner purity. It beckons believers to navigate life with unwavering integrity. So ito talaga siya, integrity. Honesty is the best policy mga kasombrero. So let's step into the confessional of our souls and cleanse them with the light of truth. Time to clear the clutter and align our actions with our beliefs. So let's aim for a life that sparkles with virtue and resonates with obedience. So yun siya mga kasombrero, no? Kasi at the end of the day, kapag tayo po ay authentic, genuine, mamahalin tayo ng tao. Pero syempre, yung authenticity at genuineness na iyon ay nasa tama, no? Hindi sa mali mga kasambreros na sabihin mo na basta golero ka, ako ay ganito, I was born this way. So kahit mali yung ginagawa mo, sabihin mo, I was born this way mga kasambreros. So yun na po yung mali. Alright, sinabi sa ating word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, authenticity, genuineness, mga kasambreros, integrity, and honesty sa ating buhay. In Jesus' mighty name I pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, paalam po.